dito, Tesalonica, yung sinasabing ditong tataas niya yung sarili niya. Ito, tataas niya ang kanyang sarili. Kakalamanin niya ang lahat ng kinikilalang Diyos. Sino ba yung nilalapastangan nila? Yung, halimbawa dyan sa Amerika, mga karamihan dyan, mga anti-Christ yung gobyerno dyan. Christian nation lang yung dinala nila, pero anti-Christ talaga yan. Hindi yan naniniwala kang Kristo. Yan, yung mga concert nila dyan, yung binablasphemy nila, yung minamak nila yung Panginoon dyan, yung pinapalabas lang concert dyan, yan. Kahit yung kwan, yung vaccine dyan, sila yung pulot dulo dyan. Kinokontrol nila yung tao pamamagitan ng vaccine. Yan yung tinutukoy dyan, yung dito sa verse na ito. Konektado kasi ito, pinaparating ng Diyos atin, guys, ang sulat na nakalagay dito sa Tesalonica, konektado dyan sa aklat ng Pahayag. Dito. Konektado yan sa aklat ng Pahayag. At ito yung tinutukoy ng babaeng Suel, ang paglitaw. Ngayon, bakit sinabi ko ito yung kuhan? Ito yung naging dahilan, yung babaeng dakilang Babylonia na ginaya ng lahat ng mundo. Mga tao, kung bakit naging masama yung mga tao. Ito yun, nakasulat yan dito. Basahin natin yung buo. Pahayag, chapter 19, verse 1 to 2. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sa masamang tinig na napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Hallelujah! Ang kaligtasan, ang karangalan at kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang rina ng kahalayan na nagpasama sa mga tao sa lupa sa mamamagitan ng kanyang kahalayan. Yan. Klaro yan, ha? Hinatulan niya ang rina ng kahalayan na nagpasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Yan na yun, yung sinabi ko kanina. Yung mga tao na nagbablog dyan, na gumagawa ng content ng kawalang hiyaan sa kapwa-tao at sa sarili nila. Halimbawa natin sa Buitapang, silang Tony Fowler, silang Vice Ganda, yung mga television na pinapalabas nila. Kahit mga bata ngayon, ginagawa nilang puhunan yung mga mahihirap. Yan, ginagawa nilang puhunan yung mahirap para sila magkapira. Hindi yan kalooban ng Diyos. Mapapasunod talaga ng Suel ang mga tao sa lupa. Kasi nakalagay yan dito sa Pahayag ba? Hindi yan papalpak yung sinabi ng Diyos. Kasi, predict niya na yan ba? Nakapropesiya ng bagay na yan. Oh? Hinatulan ng Diyos ang rina ng kahalayan na nagpasama. Yung ibig sabihin na nagpasama, babaeng ito yung dahilan upang maging masama ang mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan, yung kalaswahan niya. Gagawa talaga ng kawalang hiyaan yung mga tao dyan. Kasi pera yun. Magiging resulta dyan ba? Yan na yan. Ang templo ng Diyos, siya na yung kumukontrol. Siya na yung umuupo. Halimbawa, ito na yung kukontrol sa katawan mo. Wala ka nang pakialam kung ano yung magiging dignidad mo dyan. Ano yung pangalan mo, madungisan na. Dahil pera yung pinag-uusapan, di ba? Taglay kasi ng dakilang Babylonia yan eh. Yung kalasuhan at kayamanan. Pag malalaswa yung pinapalabas mo dyan, kawalang hiyaan sa sarili mo, pinapalabas mo dyan, pira yung maging resulta mo. Bigay yan ng Suel. Kasi pag marami yung manonood sa Facebook mo, dahil sa nakapaloob ng kabastusan dyan, kawalang hiyaan dyan, marami yung maglalike dyan. Yan yung ibig sabihin. Kaya yung templo ng Diyos, na ang ibig sabihin ng katawan natin, nakukontrol na yan ng Suel. Baga siya na yung nakaupo dyan. Halimbawa ako. Bakit naman ako susunod sa gagaya sa mga content creator dyan ng mga malalaswa kung si Jesus yung
kinukuhan ko sa buhay ko yung sinusunod ko, magagawa ko kaya yung ginagawa nila, kakain ka ng tae tapos maghubad ka dyan sa publiko. Kahit nga pag-ihi, maghahanap ka pa nga ng lugar na walang makakita sa iyo para lang hindi ka mabastos. Yan pa kaya yung ipapakita mo yung hubad na katawan mo dyan sa publiko? Kasi yung Facebook at YouTube, alam natin yan guys, na buong mundo makakakita niyan. Ngayon, kaya ginagawa yan ng mga content creator, na ganyang mga content, yung kalaswan at kahalayan, yung pambabasto sa sarili nila, kasi ang dinidiyos na nila dyan, ang kinikilala nilang kumukontrol sa buhay nila, ito na yung suwail. Gamit ng pera ng suwail, mapapasunod niya yung mga tao sa buong mundo. Kaya yan yung nakalagay dyan. Inatulan ng Diyos ang rina ng kahalayan na nagpasama sa mga tao sa lupa. O yan, no? Nagpasama. Ibig sabihin, ito yung naging dahilan upang maging magkasala ang lahat ng tao sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Yan yung ibig sabihin dyan. Pag maraming kita yung Facebook mo or maraming views or maraming nagsisend ng star sa'yo, gift, kumbaga, pira yung resulta dyan. Yan din yung ibig sabihin dyan na mabibigayan ng regalo yung dalawang saksi ba yan? Yung mga tao, yung magbibigayan sila ng regalo, bawat isa, ito na yun. Yung mga content creator dyan, mag-send sila ng star, kapwa vlogger nila, ganyan. Kaya sinabi ko, ito yung tinutukoy ng Panginoon sa aklat ng Tesalonika. Ikalawang Tesalonika, sulat ni Pablo. Hindi yan literal na templo na upo ng suwail. Mali kayo dyan. Ito yung naging dahilan kung bakit ginawan ko ito ng pagpapaliwanag. Guys, kung totoong nagpapasakop kayo sa Panginoon, guys, malalaman nyo kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi nyo yan magagawa yung maghuhubad kayo ng parte ng katawan nyo dyan, tapos yung kakain kayo ng iba't ibang klase ng uri ng pagkain kahit hindi na dapat kainin, kinakain kasi para maakit nila yung tao sa Facebook, sa television, sa radyo, kahit sa radyo, marami diyang mga kalaswahan yung pinapakinig nila sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya hindi ipapalpak yung salita ng Diyos sa aklat ng pahayag. Kasi yan yun, diniklaran niya na yan dito sa aklat ng pahayag 19:1-2. Siya ang naging dahilan upang maging masama ang mga tao sa lupa. Ito na klaro yan. Kaya sabi ko sa inyo, ang mga propesiya na nakalagay dito, natupad na yan. Iyan na yung pagkontrol ng Antichrist. Yan. Ito, yung sinabi dito, itatas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos, sinasamba ng tao. Upo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Kinikilala na yan ng lahat ng tao eh. Kasi kung si Jesus yung kinikilala mong Diyos, gagawa kaya yung mga tao dyan. Kung si Jesus yung kinikilala ng Diyos ng karamihan ng mga tao ngayon, mananatili yung respeto, dignidad, moral, at magandang pag-uugali at pagmamahal sa Diyos sa mga tao ngayon. Pero hindi eh. Kita natin yung panahon natin ngayon. Ultimo mga bata, marunong nang magmura. Hindi na nirerespeto yung kanilang mga magulang kung ano yung ina-advise para makabubuti sa kinabukasan nila. Hindi na nila yan ginagawa eh. Yan. Yung generation na ito, papunta na ito sa kawakasan. Kasi yung mga tao ngayon wala nang moral. Yung katawan nila, nilalapastangan nila na dapat hindi nila yan gawin kasi yung katawan natin, templo ito ng Diyos. Binigay ng Diyos Ama yung bugtong na anak niya na si Jesus para maligtas tayo, di ba? Tapos gaganyanin mo. Dahil lang sa pera, gagawa ka ng kawalang hiyaan sa kapwa mo. Tapos maghuhubad ka dyan sa publiko para lang sa pera. Wag.
Yan na yung kapanahunan natin ngayon. Gamit yung internet, nakokontrol ng suwail. Babaeng suwail ang mga tao ngayon, lahat ng tao. Yan. Inaakit niya ba? Gumawa ka ng ganito. Maghubad ka dyan sa Facebook, kumain ka ng tae dyan. O ano, iba pa, gumawa kayo ng kwan dyan, kahalayan dyan sa Facebook para marami yung manood. Gawan mo siya ng kawalang hiyaan yung kapwa-tao mo para marami yung manood. Gamitin mo yung mahihirap para marami yung manood. Ginawa nila yan. Kaya yan ibigay ng suwail kasi siya yung may-ari ng kapangyarihan at kayamanan eh. Oh. Gagayahin nyo yung ginagaya ng mga tao ba kung ano yung pamumuhay. Ito na. Ginagaya ng mga tao sa panahon natin ngayon ang uri ng pamumuhay ng mga taong na dito sa Europa at sa Amerika. Yan. Ginagaya na nila. Kaya yan yung ibig sabihin dyan. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Lahat ng bansa Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangangalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Ngayon, yan na yun. Yan. Maraming content creator, di ba? Yumaman. Halimbawa natin si Tony Fowler, si Wamos, si Boy Tapang, yumaman yan sa kahalayan na ginagawa nila. Ikaw, kahit hindi ka mayaman, kung totoong nasa Diyos ka, huwag mong ibinta yung dignidad mo. Yung yung prinsipyo mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon dahil lang sa pera. Kasi hindi gusto makita ng Panginoon na ginagawa natin yan dahil lang sa pera. Kasi kahit nga siya, di ba? Inupiran siya ng Diablo, Satanas, na pag sinamba mo ako, yung lahat ng ito nakikita mo, bibigay ko sa iyo sapagkat ang lahat ng ito ay napasa akin. At mapapasayo din ito pag ako ang kinikilala mong Diyos. Sinagot siya ng Panginoon. Nasusulat, walang ibang sambahin kundi ang Diyos lang. Kaya umalis sa Satanas. Kaya nilisan siya ni Satanas kasi hindi niya mapapaniwala o malilinlang yung Panginoon eh. Kasi bakit malilinlang? Son of God nga, di ba? Kaya yung dapat natin. Dapat maging aral natin. Yung sundin natin yung pamumuhay ng Panginoon, hindi niya kinuan yung karangalan niya para lang kunin si Satanas. Yan na yun yung panahon natin ngayon. Ito na yung kaganapan sa panahon natin ngayon, yung mga tao, yung mga vlogger dyan, yung mga iba nga nag-uumpisa pa lang, nagbabakas kaling mapansin, marami yung manood sa video nila para lang magkapira sila. Think about that. Yan, isipin nyo lang nga lang yan. May iba nga, kahit hindi pa sikat, gumagawa na ng kawalang hiyaan sarili, sa ganun nagbabakasali, baka mapansin sila ba? Yan yung ibig sabihin. Yung templo na nililinaw ko sa inyo na gustong ipabot ng Diyos atin, ito yung katawan natin. Huwag natin yang hayaan na kontrolin tayo ng pera mula sa suwail. Kasi pag ginayaan nyo yan, kung ano yung, halimbawa, vlogger ka, di ba? Vlogger ka. Gagawa ka na naman ng kawalang hiyaan dyan. Di ba? Gawa ka ng kawalang hiyaan nang sa ganon, papansin ka, ilay ka nila, tapos sindan ka na lang ng star, gift niyan, di ba? Pira yan eh. It's all about money, di ba? Kung nasa sa Panginoon ka, kahit yung pamumuhay mo, hindi mo man maranasan yung marangyang pamumuhay, katulad ng mga taong sumusunod sa pamumuhay ng suwail na ito, ang mahalaga dyan ay nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw, malusog yung pangangatawan natin, may kapayapaan tayo sa puso't isipan. Yan yung pinakamahalaga dyan. Kasi in the end of time, pag namatay na tayo, yung katanyagan, yung kapangyarihan, yung kayamanan, hindi natin yan madadala. Pag namatay ka, tapos si Satanas yung kumukontrol sa'yo, yung suwail,
Mali, tuwang-tuwa yan kasi doon niya yan, magagawa na niya yung gustong gawin niya doon sa impyerno kasi wala ng Panginoon yung tutulong sa iyo dyan. Kaya yung mga kapwa ko Kristiyano, pinapaunawa ko sa inyo na ang propesiya na nakalagay dito sa aklat ng Tesalonica, matagal na itong nangyayari. Ito, matagal na itong nangyayari. Matagal nang lumitaw yung suwail. Ito. Matagal na itong lumabas, ang suwail na ito. Yan. Kailangan lang talaga na may magpapaunawa. Yan. Kaya sabi nga dito sa kuan na kasi hindi ko na to isasali ha, yung sinakyan ng babaeng patutot ha, yung rina ng kahalayan. Kasi kung gusto nyong makuna ng kasagutan yung sino ang pulang halimaw na sinakyan ng babaeng patutot, rina ng kahalayan, dito nyo makikita ang kasagutan sa video na ito dito. Yan. Nakapaloob yan dito. Baka sipin nyo ba, sino ba yung, diba nakalagay doon sa Revelation, ang pulang halimaw at ang 10 sungay ay mapupuot sa babaeng bayaran, hubaran niya sila at aagawin ang lahat-lahat sa kanya at kakainin ang kanyang laman at susunugin ang matitira, diba? Ang ibig sabihin dyan, ito yung rasya, ito yung gagamitin ng Diyos. Ang pulang halimaw na nakalagay sa pahayag, ang katumbas niyan sa panahon natin, ito yung rasya. Pero, ang leader or sa kabilang propeta na pangalan nito, doon sa Ezekiel, ito yung Gog or Magog. Yan. Yan yung ibig kong sabihin ha. Yung sinasabi kong ito yung babaeng Soel. Taglay niya yan yung kalaswahan, kayamanan at kapangyarihan. Ito, pinakamayamang simbahan, pinakamalaswang simbahan, pinakamakapangyarihang simbahan. Ito naman, pinakamalaswang samahan, pinakamayamang samahan, at pinakamakapangyarihang samahan na nandyan sa Europa. Ito naman, pinakamalaswang bansa, pinakamayamang bansa, at pinakamakapangyarihang bansa na ang ibig sabihin ay Amerika. Sunog yan. Ang tatlong yan, sunog kasi susunogin yan pulang halimaw. Russia kasi ito, China at North Korea at mga kalaban ng, yung 10 sungay, kalaban yan ng Amerika. Yung Iran, yung Turkey, yan. Kaya nilagay ng Diyos dyan ang pulang halimaw. Kasi communist country kasi yan. Yan na, isa-isahin mo natin basahin bago natin tapusin yung video na ito. Ito na. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang tubig na nakita mo na inupuan ng babaeng bayaran ay ang mga tao sa iba't ibang lahi, bansa at wika. Yan. Yan na, yung higit siya sa lahat dyan, inuupuan niya yung templo ng Diyos. Babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na sinusunod ng mga hari sa lupa. Yan. Kuan talaga sila dyan. Under lang lahat ng mga bansa dyan sa kagustuhan ng babaeng patutot kasi gamit yung kapangyarihan niya, sanksyon, tapos military power niya. Tapos ito din, yung simbahan. Pag may gustong ipakuan yung simbahan na ito, magagawa niya. Kasi higit siya sa lahat ba? Yan. Yan, ito naman. Ang pagbagsak ng Babylonia. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangangalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Yan ha. Ito naman. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig na napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Hallelujah! Ang kaligtasan at ang karangalan at kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid ang atama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang rina ng kahalayan na nagpasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kahalayan ng kanyang pamamagitan ng kanyang kahalayan. Yan. Ito naman. Tapos na tayo doon ha. Ito. Yung ibig sabihin guys, nito, sa teksto nito, ipapaliwanag ko rin ito sa inyo. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae
at hindi nag-asawa, sumunod sila sa tupa kahit saan siya magpumunta. Tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog ng Diyos. Ang ibig sabihin naman nito guys, yung pahayag, chapter 14, verse 4. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae. Ang ibig sabihin nito guys, yung 144,000 kasi ito guys, pahayag 14 tapos 4 pa. Nakalagay ito sa pahayag 14 tapos ang nakalagay ito yung 144,000 ba. Ang mga taong iyon sila yung mga taong hindi namuhay or hindi gumaya sa pamumuhay ng babaeng ito. Sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Hindi nila ginaya yung pamumuhay ng suwail na ito ba. Sumunod sila sa tupa. Yung tupa, ibig sabihin niya, si Jesus yan. Kahit anong gusto, iutos ng Panginoon dyan, may asawa ito, yung 144,000. Sino, kaya nga, talinghaga yan. Hindi yan talaga literal. Sino ba yung tao, yung mga, do you think, may mga tao ngayon na yung bilang 144,000 na wala talagang asawa, hindi talaga nagkanobya, di ba? Hindi yan literal. Kundi talinghaga yan. Yung ibig sabihin dyan, sila ang mga lalaki hindi sumiping. Ito yung hindi sumiping sa babaeng bayaran. Hindi sila sumunod sa uri ng pamumuhay ng babaeng ito. At sumunod sila sa tupa kahit siyan sa pumunta. Yung ibig sabihin naman na sumunod sila sa tupa kahit siyan sa pumunta, ito yung mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos at normal na namumuhay na nasa kalooban ng Panginoong Hesus. Yan. Ito yung mga taong irarapture. Yung iba dyan, tinubos sila mula sa mga tao. Yung mga tao naman ito yung mga taong tinubos sila. Yung 144,000 na katao, tinubos daw sila mula sa mga tao. Sino yung ibig sabihin sa teksto nito mula sa mga tao? Ito yung mga taong gumaya sa pamumuhay ng suwail, babaeng bayaran. Yan. Mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Yung tupa, ito yung si Jesus Christ. Yung ibig sabihin dyan, sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae. Ito yung mga taong 144,000 na hindi talaga gumaya sa pamumuhay o style sa pamumuhay ng babaeng suwail or babaeng bayaran. Yan. Hindi yan, kung kayo nga, sinabi ko na kanina, kung literally nyo itong pagkakaunawa, hindi nyo talaga yan maunawaan. Bakit? Kasi, yung Bible, puno yan ng talinghaga, lalo na yung saklat ng Daniel at sa pahayag. Kahit nga saklat ng Mateo, mga talinghaga din yan. Pero karamihan doon, naiintindihan natin kasi kung bakit. Binigyan na yan ng kasagutan ng Panginoon. Pero dito sa pahayag, iilan lang yung taong nakakaunawa dyan. Yung 144,000 na lalaki, ang ibig sabihin dyan, hindi yan literal na lalaki lahat. Kasama na yung pamilya yan ba? Lalaking may pamilya, may mga anak, hindi lang sumiping sa babae. Hindi sila gumaya sa uri ng pamumuhay ng babaeng bayaran na ito. Yan. Malinaw yan kahit kung literally nyo yan pagkaunawa, hindi nyo yan maintindihan. Pero iyan talaga yung tunay na pagkakaunawa, yung nakapaloob dito. Yung 144,000 na katao na sinasabing hindi sumiping, yun na yun. Yung mga taong hindi gumaya sa uri ng pamumuhay na ito, sa babaeng ito. Yan hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Yan. May asawa yan, hindi talaga yan literal na kuan, walang asawa. Mga mag-asawa yan ba na sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Hindi nila dulungisan yung pagkatao nila, yung katawan nila. Yan. Ba dyan? Yun. Ito naman. Lalabanan niya ang lahat ng kinikilalang Diyos. Ito na yung suwail. Sinasamba ng mga tao at itataas niya ang sarili at uupo siya sa templo ng Diyos. Iyon na yung kapaliwanagan ko kanina. Kung sino yung tinutumbok dyan. Ito. Hindi ba ninyo nalalaman kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang wawasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Yan. Kaya ito, paparusahan ito ng Diyos. Kasi
winasak niya yung templo sa pamamagitan ng baksin at yung pamumuhay niya. Yung marka sa kanang kamay at yung marka sa noo. Yung marka sa noo, yung ibig sabihin niyan, kahit wala kang baksin diyan. Tapos yung sinusunod mo, yung pamimira mo, ito yung style din ng babaeng ito, yung sinusunod mo. Yan, di ba? Kung nasa Panginoon ka, hindi mo maiisip kung normal yung pamumuhay mo, hindi ka gagawa ng papatay ka ng tao para lang sa pira. Di ba? Yung papatay ka ng tao, halimbawa, katawan man yung papatayin mo, templo man yan ng Diyos, magagawa mo yan dahil sa pira, katangian yan ng suwail. Tapos yung paghuhubad sa publiko, pag kumain ng tae dyan, katangian ng suwail yan, para ipahiya niya yung templo ng Diyos. Ito naman yung katawan natin, di ba? Yan na yun. So, I hope guys na naunawaan nyo kung ano yung lihim na nakapaloob sa aklat ng pahayag at sa aklat ng dito, Thessalonica, yung suwail na tinutukoy dyan. Matagal na yan. Matagal nang gumagalaw yung Antichrist dyan. Malapit na yan, paparusahan niya ng Diyos tao na ito. Yan. Next natin na topic guys, ito, ipapaliwanag ko ito sa inyo. Itong dalawang halimaw. Yung nagpaulan ng apoy. Actually, ginawan ko na to ng kuwan, pero gagawa natin to ng maikling kapaliwanagan. Ang ikalawang halimaw. Ito naman yung unang halimaw, di ba? Pero mamaya na natin to ipapaliwanag. Dito ko na muna puputulin. Next video na naman natin to ipapaliwanag kung ano yung kapaliwanagan sa dalawang halimaw na ito. Yan. So, dito na, yun guys. Putulin ko na to yung video na ito.